Isa lang ang makakatulong sa akin. Kailangan ko makaharap ng personal. Si Charlene. Si Raymond. I could try. Please, gawin mo to para sa akin. Yes, please. Uy, ano nangyari? Kausap mo si Libby? Oo. Pumayag siya. Pupunta yung mga Cristobal sa Sabado. Ibig sabihin, kasado na yung plano mo. Sabi ko naman sa'yo, nasa atin pa rin ang huling halakhak. Friends and family, I'd like to say thank you for taking time para pumunta ngayong araw na ito. Alam niyo po, matagal namin pinag-isipan to ni Charlene. But we decided na bilang malapit na pamilya at mga kaibigan, we opted na sabihin sa inyo ang katotohanan. Maraming nangyari sa pamilya namin lately. Alam kong marami sa inyo nag-worry, pero okay na kami ngayon. Buo na ang pamilya namin. So, we proudly present to you our long-lost daughter. Please welcome Princess Cristobal. Dami ko pong natanggap na regalo para ko namang birthday. Sa totoo lang, para ka muling sinilang sa amin ng mama mo. Ngayon ka lang namin ulit makakasama bilang isang Cristobal. Anak, you deserve all the love. Kaya po ang pinakamagandang blessing sa buhay ko. Nanay, Daddy, Mamita. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Dati, puro pasakit at problema. Bumaha ng dugo, tumanak ng mga luha. Pero ngayon, wow, talagang happy-happy na. Hayaan mo na. Ma, ito talagang pangarap ko. Naging buo yung pamilya natin. Pero parang may kulang pa rin. Si Baby, oh. Baby, kanina pa kita inaantay. Akala ko atan ka sa party dito kanina. Sayang anak, hindi ka umabot. Okay lang po. Actually, nanggaling po kasi ako sa city jail. Tinalaw ko po si Mami D. Alam mo, Libby, alam kong mami mo siya. Pero siguro mas makakabuti kung huwag ka na muna pumunta doon. Pero Grandma, kawawa na rin po kasi yung kalagayan niya. Saka pinagsisisihan niya na po lahat ng mga ginawa niya sa inyo. Totoo ba yan, Libby? Yes, Dad. Konsensya na po si Mami T.
In fact, gusto niya po sana kayong i-invite sa program sa City Jail. Magkakaroon po kasi ng Love and Forgiveness Healing Seminar. Gusto po sana niya kayong makausap, personal na humingi ng tawad. Dad, Mom, Princess, sana po pagbigyan niyo si Mommy D. Gusto niya lang po kasi talaga sanang humingi ng tawad sa mga nagawa niya sa inyong lahat. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Sila mga leader dito. Madami silang koleksyon. Kailangan ko sila. Mapapayag mo kaya? Pera lang katapat ng mga yan. Tara. Taga ka? Ba't mo ginawa yun? Respeto ka sa mga mayora dito sa presong to. Ano ba hanap mo? Sakit sa katawan, ha? Tirahin na natin to. Okay. Yabang eh. Masyado mainit. Gusto lang kitang kausapin. May ipapropose ako sa'yo. Ako rin. May ipapropose sa'yo. Ang ingay mo. Yan. Ang mukha mo sa pader. Yan. Pwede ka kumita ng madaming pera. Imbes na magbenta ng mga kontrabando dito. Oo, alam ko yung sekreto ninyo. Kayo nagbebenta ng mga cellphone at droga dito. Pero small time lang kayo. Kayo kumikita masyado ng pera. Wala kang pakialam. Ano? Isusumbong mo kami kay Warden? Eh bakit ko naman gagawin yun? Eh kailangan ko ang tulong ninyo. Mukha kami pinaiikot. Tag 2 milyong piso. Nag-iisa kayo. Bukod doon, akalis pa kayo dito. Pwede na yun. Balita ko ang lala ng kaso ninyo. Hindi na kayo makalaya, mabubulok na kayo dito. Unless, sumama kayo sa plano ko. O sige. Tuloy mo. Nakikinig ako. Kung akong tatanungin ninyo, tutol ako dyan, ah. Ayoko nang makita ang babaeng yan. Puro siya kasamaan. Wala siyang ginawang mabuti. Pero man, nasa kulungan na sa Divina. Ano pa bang magagawa niya? Kahit anong kapatawaran na hingin niya, wala rin naman mangyayari. Besides, I'm not ready para patawarin siya. Totoo naman po yun, Daddy. Lahat ng bagay may proseso. Hindi naman po kailangan ipilit agad kahit yun ang tama. Pero bigyan na rin po natin ng pagkakataon yung taong nagkasala sa atin na magpaliwanag. Tama si Princess. Kahit gaano pa kasama si Divina, hayaan na natin siya humingi ng tawad sa lahat ng ginawa niya sa atin. I don't know. I'll join you guys. Pero pupunta lang ako doon dahil gusto ko kayong protektahan at samahan. Other than that, I don't want to even hear anything na sasabihin niyang Divina na yan. Mabilis lang ito. Oh, sige. Babantay. Okay. Oh, ba't ngayon ka lang tumawag? Gago ka pa. Alam mo naman nakulong ako, di ba? Malamang mahirap dumali ng cellphone dito. Ang halaga, natawagan na kita ngayon din. Hindi ko na alam gagawin ko. Mas makinig ka ng mabuti dahil may iutos ako sa'yo. May tinago akong pera sa bakuran ng bahay. 10 million cold cash. Ituturo ko sa'yo ang exact location. Kunin mo yung pera dahil kailangan ko yan para makatakas dito. Eh, ano bang plano mo? May mga kasabwat na ako dito at may mga tauhan sila sa labas. Makipagkita ka sa kanila, bigay mo sa kanila yung pera. Siguraduhin mo na susundin nila ang utos ko. Sila ang magpapasok ng mga bagay na kailangan ko para makatakas. Sige. Baby. Ayaw nilang punta ng Mami Divina ko, tama ba? Pupunta kami ni Nanay, tsaka ni Daddy. Pero si Lola, ayaw talaga niya eh.
Gusto ko lang naman matulungan yung mami ko. Mabawasan yung burden na dinadala niya sa dibdib niya. Naiintindihan kita, Libby. Papatawad pa kaya nila yung mami ko? Hindi man nila mapatawad ngayon. Darating din yun, Libby. Ang importante, nagsisimula na yung proseso. Kahit gaano pa yan kahaba o katagal, huwag kang susuko. Mangyayari rin yung gusto mo. In God's perfect time. Bakit ang bait-bait mo pa rin sa akin sa kabila ng lahat? Nakikita ko kasi yung sarili ko sa'yo noon eh. Walang pamilya. Nag-iisa. Lalo nang nawala si Tatay Dadu sa akin. Baby, gusto ko lang malaman mo na sa kabila ng lahat at pinagdaraanan mo, may pag-asa pa. May nagmamahal sa'yo. Kami ni Nanay Charlene. Now I get it kung bakit ikaw yung pinili ni Safety. Kung bakit ikaw yung minahal niya. Kasi napakabuti mong tao, Princess. Salamat sa pagtanggap sa akin. O kayo nang bahala magsabi dun sa mga wala dito ha. Sa Sabado na ang ating Love and Forgiveness Healing Seminar Program. Lahat kayo mabibigyan ng pagkakataon para mai-discuss ninyo sa kanila ang nararamdaman ninyo sa nagawa ninyong pagkakasala. Pero higit doon, pagkakataon ito para naman maibahagi sa inyo ng mga mahal niyo sa buhay ang saloobin nila nung kayo'y nakulong. Okay? Pinadala ni Arnold ang pera. Dadalhin ng mga kasabat natin ang kontrabando. Paano kaya papasok sa security? Yung mga pangkaraniwang kagamitan, nakala mo wala lang. Mga materyales pala para makabuo ng mga armas. Si Luna nakulong dahil sa isang terrorist attack. Siya ang bubuo ng bomba.
darating para sa plano ang mga taong dapat pasabugin. Sana sabi nila, anak. Yes, Mommy. Darating si Daddy Raymond, si Mom Charlene at si Princess. Talaga ba, anak? Salamat na kumbinsi mo sila. Sa wakas, kakalaya na rin ang kalooban ko, anak. Salamat sa'yo. Asa na si Luna? Kumalma ka. Ewan ko sa'yo. Ilang sandali na lang. Goodbye na ako sa lugar na to. Goodbye na rin sa mga pader na to. Handa na to. Pindutin mo lang yan kung gusto mo nang magunaw ang lugar na to. Salamat. Ako na maglilista ng mga pangalan nila. Sige po. Sama ko po sila. Okay na. Hindi na yata dadating yung mga special guest mo. Kailangan. Para sa kanila itong plano ko. Xavier, salamat pumunta ka. Ako muna yung ginawang representative ni Mama. Kaya hindi niya pa kasi kayang makita yung mami mo, Libby. Naiintindihan ko. Hindi rin naman kasi madali yung pinagdaanan ng mami mo sa kamay ng mom ko. Pero thankful pa rin ako kasi tinanggap niyo siya sa kabila ng lahat. Ayan na. Paarte na ako. Ay, anak. Akala ko hindi ka darating. Hindi kita kayang pabayaan, di ba? Anak. Salamat. Nandito ka pa para sa akin. Ikaw na lang ang meron ako ngayon.